nyo na yung epekto ng pagiging bangag ng gobyerno dahil, di ba, kulang lang magsapakan, magsuntukan dyan sa Senate dahil nakita nyo si Zubiri at si Cayetano ay mukhang magsasabunutan sana dahil dun sa resolution kung saan na pinagtatalunan nila or pinag-aawayan nila na tungkol sa imbo na yan dyan sa Makati issue na yan. Pero hindi natin bubusisiin kundi pag-usapan natin yung mga pag-ugaling ng mga buwaka ng inina. Nakita niyo ba kung gaano kabangag ang mga senador ninyo? Nagbabangayan na parang mga binabaeng dakdak ng dakdak na parang mga adictus benedictus. Anong sinasalarawan yan? Ibig sabihin, sila mismo ay walang disiplina. Sila mismo ay hindi sinusunod ang kanilang guidelines, ang kanilang mga rules dyan sa Senate kasi feeling nila both or most of them ay above the law. Okay? So yun yung nakita ninyo. Ganito po ang epekto ng gobyernong bangag na adictus benedictus na si Marcos Jr. Kasi mana-mana yan. Para yan sa isang pamilya, di ba? Na kapag ang padre de pamilya ay bangag lagi, hindi naman lahat, pero mapapariwara ang kanyang mga nasasakupan dahil nga ang namumuno sa inyo na si Bangag Jr. ay authenticated bangag. Ayan. Then sa Congress naman, at minadali yung wala nang gusto nang tapusin yung ang budget ng DOH. Kaya naman pinigilan, pinigilan pa o inampat pa ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee kung saan inagaw niya ang mikropono doon kay Samar Representative Daza, di ba? Para ma-prevent sana yung pag-terminate, okay, right away na deliberation doon sa budget ng DOH. Tandaan ninyo, itong budget ng DOH, ang DOH ay under sa Office of the Bangag. Kaya naman talagang kapag under sa office ng mga bangag o kaya nilang hawakan ang pera ng bayan, wala nang tanong-tanong. Dapat approve ka agad ang budget. Diba? Approve ka agad, hindi katulad ni Inday Sara na talagang gagawan pa ng kwento. Gagawan ng kwento at nakikipagsabuatan nga, ayan na, binanggit na mismo ni Inday Sara, si Zaldico at yang si Tambaluslos. Dahil sila ang may hawak ng pera ng bayan, kaya kahit sino, okay, kahit sino na lang ang kanilang gustong utusan na sirain si Inday Sara at iba pang mga kritiko ay gagawin nila. Ganon ho kababoy ang inyong ang gobyernong ito. Okay. So, nag-press con si Inday Sara kagabi kahapon dyan sa Pilipinas at sinagot nga niya isa-isa at ngayon may bago na naman silang hanash dito sa 9 envelopes na ibinigay daw ni Inday Sara kay DepEd Undersecretary Gloria Jumamil or Jumamil, I don't know how would you pronounce it, noong si Inday Sara ay nasa DepEd pa. Mga kababayan, lahat ng ito kadyutahan ni Lisa Tanas. Lahat ito kadyutahan ni Tambaluslos at ni Marcos Jr. dahil sa kagustuhan nilang ma-impeach o matanggal si Inday Sara. Di ba hindi nga umuobra yung kanilang mga impeachment dahil wala naman silang grounds para paalisin si Inday Sara diyan sa kanyang pwesto na where in fact siya ay binoto ng 32 million Filipinos real votes. Compare kay Bangag na nakipagsabuatan pa si Lisa Tanas kay Roger Piñate based on sa Smartmatic, based sa affidavit na Atty. Glenchong at dito na charge na nga yung Smartmatic owner na yan, si Roger Piñate at iba pa niyang mga kasamahan at $8.5 million para sa kanyang pansamantalang alayaan. So nakikita ninyo, so si Marcos Jr. ay binoto ng multo.
Okay? Binoto dahil nakipagsabwatan sila sa Smartmatic. Si Inday Sara na binoto ng Pilipino, gustong tanggalin ni Bangag, ni Tambaluslos, ni Liza Tanas, ni Saldico, dyan sa kanyang pwesto at inuutusan yung mga young goons at ang mga kasabwat na mga buwaka ng inang senador at mga buwaka ng gininang mga kongresista o tongresista o mga kawatang kongresista na lahat sila nakapatek Philip, lahat ng mga designers, yung mga hinayupak na yan na nanglilimahid sa kahirapan o nanglilimahid sa pulburon. Pero lahat sila naka-designers at yan po ay gamit ang pera ng bayan. Kaya sabi ko naman sa inyo, kailangan yung magsalita at mag-speak up day. Alright, no September 21, ang dami nag-speak up day, pero nandyan pa rin si Bangag. Malay niyo, bukas gurgur na siya, diba, sa sarili niya dahil addictus benedictus siya. At kayo naman na nagsasabi na, oh, ano nangyari, bakit nandyan ba si Bangag, bakit, you know, hindi naman successful yung inyong pakikipaglaban dyan sa liwasang Bonifacio, Alam nyo, masyado kayong walang patience. Ibig sabihin, you're not fighting for your country, you're fighting for your personal interest. Sino ba ang gusto manatili pa yung mga buwaka ng inang Bangag na yan? Kaya ngayon, dito sa press conference ni Inday Sara, na si binanggit niya na mayroon siyang video, okay? Na mayroon siyang video, all we can do right now is to speculate. Ito na bang video na ito ang magpapatumba sa mga Bangag? Hindi natin pwedeng puwersahin si Inday Sara na, oh, sumama ka Inday Sara sa aming pakikipaglaban na mag-rally-rally, you know? Hindi nyo pwedeng diktahan yan. Kung meron na siyang timeline, meron na siyang eksena at pilit siyang lumalaban sa mga judgemonyong gusto siyang, what? Ibagsak. Gusto siyang i-impeach. Tignan mo nyo, di ba? Ang ginagawa ng Inday Sara ninyo. Pero kayo naman, well, I think you're not a supporter of Inday Sara. Kung kayo ay sinasabi niyo na ganito, ganyan, parang walang nagli-lead sa inyo. Sino nagsabing walang nagli-lead sa inyo? Nandito ako! Diba? For 2 years, andyan naman siya. Lumalaban siya sa mga demonyo. Nilalabanan niya dahil ninanakaw yung pera ninyo. Imagine mo, sinabi na mismo ang tapang na binoljak. Okay, na hinarap ni Inday Sara nang binanggit niya si Saldico at si Tambaluslos na silang dalawa lang ang nagdedesisyon ng budget na yan. At syempre sa basbas ni utang ng Liza Tanas at ni Bangag Jr. Yang si Lisang kidnapper, smuggler, kawatan, lahat na. Ngayon, ano yung video na sinasabi ni Inday? Pwedeng video yan, okay? Ay alam ba ako? Sa video na sinasabi niya, wala. Ayokong agawin na ang moment ni Inday. Pero, ang pwedeng, yung possible, kasi nakastuntodong smile si Inday na dun sa kanyang press conference, yung video na binabanggit niya, although medyo hindi masyadong malinaw kung ano yung video na iyon, para kasi sinasabi niya na ginagamit nila Tambaluslos, itong sila Franz Castro, si Trillanes at yung mga young goons mga goons pa, no, para to attack Inday Sara. Imagine mo yung mga rebelling NPA, Franz Castro na convicted, kaalyado din Tambaluslos, Trillanes, ayan, natalunan, talawan, walang bayag, okay, di ba? Ginagamit ni Tambaluslos para atakin si Inday Sara at ginagamit talaga nila ang pera ng bayan. Kaya sabi ni Inday Sara, alam niya kung sino, kung tama ang pagkakaunawa ko doon, correct me if I'm wrong, doon sa kanyang press conference, mga kababayan, na meron siyang video at alam niya na, well, sinabi naman niya kung sino talaga ang behind nitong pag-aatake sa kanya. Nakakalimutan ninyo, last year of November, last quarter of the year, di ba? Tama lahat ng ating mga puting ahas, natitirahin nila si Inday Sara. I-impeach si Pastor Quebuloy, si Pangulong Duterte, lahat ng kritiko, vloggers, etc. And siya, nagkamali ba ako?
Tama lahat. So ngayon, lumalaban yung inyong Inday Sara sa kabila ng pagbababoy ng kayuni team niya. Ang impaktong si Bangag Jr. na walang ginawa kung hindi tumira ng pulburon ang hinayupak. Alam sa circle, paulit-ulit, alam ng lahat ng kamag-anak at lalos lahat yasa silang kamag-anak, tumitira ng pulburon. Kaya talagang kayo ay mapapariw o napapariwara na kayo. Imagine, tama si Inday Sara, imbis na pinag-uusapan diyan sa plenaryo, diyan sa Kongreso at Senado. Ano ginagawa ng mga buwakarang ina? Nag-show off ng kanilang mga alahas, mga diamanting ninakaw sa kaban ng bayan, ng kanilang mga relo, ng kanilang mga bag na designers na ninakaw sa kaban ng bayan. Imbis na ang pagkabalahan kung paano paangatin ang buhay ng Pilipino. Tama si Inday, pag-usapan ang pinangako ni Bangag na 20 pesos na kilo ng bigas, recently nangako ng 29, wala rin nangyari. Pagbaba ng kuryente, imbis na bumaba, tumaas. Pagbaba ng mga bilihin, hindi nyo na mabili ang mga bilihin. Pagtaas ng krimen, pagdami ng mga pulburon. So yan dapat ang pinag-uusapan dyan. Pero nakikita nyo, halos magsapakan na yung mga yan. Wala yung buti-buti pa nga yung mga taong nasa kanto eh. Diba? Pero wala silang pinagkaiba sa mga sindikatong sanggano na kapag napipikon sa isa't isa, well, lahat naman ang nagsiga-sigaan dyan, actually yung mga kaalyado ni Bangag Jr. unitang balusos kasi sila ay protektado. Sila ay destined to what? Para kagatin, okay, ang mga taong nagsasabi ng katotohanan o ang mga taong lumalaban para sa inyo katulad ni Congressman Marcoleta. Nakulang na lang, di ba, tinapik nitong si dating rebelding Alex Bungkayaw Brigade, Paduano. Di ba, Hans, nakita niyo itong mga inayupak na ito. Ito ba yung gusto ninyong manatili dyan ng mga kongresista at mga senador? Imbis na pag-uusapan kung paano mabigyan ng trabaho ang inyong pamilya, paano kayo magkaroon ng pagkain sa pagkainan, maibsan ang kahirapan, matapos ang mga krimen. Ngayon, actually hindi mo naman matatapos ang krimen, mabawasan ang mga krimen. Pero tignan niyo, dinukot na bata, grade 12 student, diba? Ginurgur. Nagipag-meet up somewhere sa isang katshot or whatever. Ginurgur. Walang takot ang mga manggugurgur. Ang mga magnanakaw kasi walang gurgur na parusa sa mga hinayupak na ito, mga kababayan. Sabi nga ni Sky, yung flood control budget, naging ghost na lang. Ayan, imbis na yan ang tama ka, Sky. Imbis na yan ay pananagutin ang putang ng 5,500 flood control na sinasabi ni Bangag. Pinag-usapan ba nila? Hindi. Napaka-importante yan, mga palga. 1.4 billion a day. A day, 1 billion kada araw ang ginastos doon sa ghost flood control. Pero ni isang senador, ni isang kongresista, walang gustong pag-usapan at panagutin. Bakit? Kasi ang mga buwaka ng Jeremis, lahat magkakasabwat. Okay? Ngayon, itong si Sara, Inday Sara, ay ginagawa ng issue gamit itong si Gloria Jumamil, DepEd Yusek, dating DepEd Yusek, na kung saan, okay, ay nagdrama doon sa Kongreso. Right? Nagdrama siya na siya ay binigyan daw ni Inday Sara ng what? Ng 9 envelopes from February 2023 to September. Okay? Na ito daw ay parang suhol sa kanya, parang hindi na siya magsalita kung ano man yung kanyang disgusto. Ito'y isa pagtatanim o pag-iimbento ng mga kasinungaling laban kay Sara kasi gusto na nilang tanggalin si Sara kasi you know what? May nagsabi sa akin, mga palangga, kaya dapat i-manifest nyo. Baka magurgur na si Bangag dahil siya ay napupuno na ng what? Pulburon.
ba, nagmasal-spasam niya, nataranta si Lisa Tanas. I think last year, di ba, sinabi ko sa inyo, akala niya matitegi na. Kaya yan, kung pabasahin ninyo, bakit sila nagmamadali na tanggalin si Sara, baka magugurgod na, baka mamamatay na yung putang ina, hindi good. Di ba? Kaya ginahanapan nila si Inday Sara nitong mga issue na itong 9 envelopes na to. Let's talk about that 9 envelopes eklabos na yan. Okay? Ano ang sabi ng mga ginayupa? Yang si Gloria, okay? Yang Gloria na yan. Alright, tignan natin. Anong pinagsasabi niya dito? Okay? So, dun sa Congress, napanood ko, na sinasabi niya na clip lang, hindi ko na pinapanood yung kahaba-haba ng mga kajotahan, kasinungalingan, yung kanilang mga hearing sa Congress. Unang-una, Congress, Senado, lumalamon sila sa kabanbayan, nagpapakita ng kanilang mga designer items na hindi naman sa kanila kundi nakaw sa kabanbayan. Wala na pong kwenta ang politika, ang Senado at Congress sa Pilipinas, lalo na ang bangag niyong presidente na baka i-manifest natin, baka malagutan na ng litid. Okay? Oy, good girl na ako ngayon, nagtitina ako. Madalas. Pa-contest kasi kami. Kailangan paunahan ng papayatan. Anyway, ang sabi ni Gloria Mercado na napakasinungaling doon, obviously naman. Sinasabi niya na nakatanggap na daw siya ng sobre na binigyan siya ni Inday Sara, di ba? Nung siya ay nasa procurement para kapag may mga anomalya, eklabos, hindi siya magsasalita. At sinasabi niya na hindi niya binuksan ang sobre na binigay sa kanya. Alright? Hindi niya binuksan dahil sabi niya, hindi siya komportable na asiwa or whatever. Anong feeling niya na, hindi ko bubuksan ng sobre, mga kadramahan. Nakikita mo dun sa clip na napanood ko na napakasinungaling ang kanyang script. Okay? At sinasabi niya na nag-ask siya na humingi siya ng payo, kung sino mang demonyo ang hininga niya ng payo, na i-donate na lang daw ang pera na nilalaman ng sobre sa isang NGO. Paano mo malalaman kung pera yung laman? Malay mo, play money pala yung laman. Ini-etchos ka lang pala ni Inday kung totoo man. Which is hindi totoo dahil pinaliwanag ni Inday Sara doon sa kanyang press conference na itong si Gloria Jumamil na ito ay isang talunan. Tinanggal dahil sa kanyang mga ginawa sa pag-solicit na worth 16 million pesos sa private company para mangikil ng pera. I think nandito. Anyway, ito. Okay, pinakita ni Inday Sara itong ebidensya na itong si Joe, yung ginamit na witness, ayan, ginamit na witness ng mga tambaluslos dyan para idiin si Sara Duterte na siya ay nag-bribe dito kay Jumamil na ito, Humamil, tangay nakapangit ng pangalan ni Gloria. Pinakita ni Inday Sara at may ebidensya, mga hitag. Okay, ayan, na nangingi siya. Okay, ginto talaga yung aking ang yaman ko. Okay? Yaman sa ginto ng polish. Anyway, nabasa niya ito for sure. Dito ay pinaliwanag ni Vice President Sara Duterte na at ipinakita ang mga ebidensya. Actually, ito mga binigay, ay mga pangalan. But anyway, ito yung mga itemized amount. Okay, na hiningi niya, which is total of 16 million. Hindi siya hindi aprobado ng Office of Education, Department of Education. Doon si Inday ay nandoon pa para mangikil o mangingi siya ng solicitation sa mga private companies. Kaya naman, obviously, sisiraan niya talaga si Inday Sara para gamitin ni Trillanes, ni Tambaluslos, ng lahat ng mga hudas para impeach si Inday Sara. Dahil yan ang binibida-bida ni Trillanes. Okay, di ba? Ngayon, binibida nila taman. Well, obviously, ang mga buwaka ng inang kongresista at senador, they are not for you. Hindi ba kayo napipikon? Hindi ba kayo nauumay, nagagalit, na everyday
ang pinag-uusapan ng baka ng inang mga bayarang media na supposedly kakampi ninyo ang inuulat nila yung bangayan sa Congress and Senate about kung paano i-impeach si Sara and yung tungkol dyan kay tungkol dun sa Pogo na yan. Hindi ko na pinapanood. Na alam nyo naman na ang nakikinabang sa Pogo ay si Lisa Tanas at si Marcos Jr., silang lahat na mga hinayupak dahil nagbigay, di ba sinabi ko sa inyo yan, during the campaign period pa lang, tumanggap na what? According to sa ating puting ahas, na 1.5 billion pesos. Okay? 1.5 billion sa galing sa Pogo operators. Si what? Bangag at si Lisa Tanas. I think nandito. Okay? Ano ba yun? Napakita ko na yun. Diba? I don't know, pinatawag na ba si Rainier Chu? Na laging kasama ni Bangag. Sa birthday, sa travel. Diba? Rainier Chu na Pogo operators. Ngayon, araw-araw ang pinag-usapan nila Pogo, pero ang totoo, ang promotor o nakikinabang ng Pogo ay si Bangag at itong kanyang asawang kidnapper na si Lisa Marcos. Ngayon ay sinasabing video ni Inday Sara, ano ito? Pwede, possible, pwede lang tayong mag-speculate kasi wala pang puting ahas na nagsabi sa atin. Pwede kasi, tatawa-tawa si Inday mukhang nanalo mukhang panalo yung kanyang smile, di ba? Pwede kasing yung heavy luggage, okay, na binayad naman kay Tambaluslos, according to the news not really news, dun sa kaso dito sa Delaware, di ba? Na binigyan siya ng 2 billion bribe. Pwedeng yun yung video na yun na sinasabi ni Inday. Pwede rin siguro na baka nag-atik-atik lang si Inday, baka another pulboronic video. Kasi ang alam ko, hindi lang yung pulboron video meron ako. Meron pang iba. Or pwede rin yung tsuktsakan nila, nung tsuktsakan ng mga bangag, habang sila ay mga bangag. Nag-orgy or nagsiswitch sila ng partners, di ba? Di ba may lumabas na mga ganon na video na nabakabukangkang si Lisa Tanas, di ba? Nakabukangkang, yung screenshot, tinake down nila. Lahat na lang gusto nilang i-take down. Nakabukangkang si Lisa Tanas. Sabi ni Reynaldo Jomen, AFP pera-pera naman yan. So nararamdaman nyo ba? Okay, nararamdaman nyo ba kung gaano kahirap ang pinagdadaanan nyo ngayon sa Pilipinas? Siguro nakikita nyo naman na everyday ng buhay ninyo, kung nanonood kayo ng balita, wala nang naibabalitang matino o wala nang build. Wala man lang na ipapatayong mga infrastruktura para sa inyo. Sa halip, sila ay nagbabangayan, nagpapasikatan ng kanilang mga designers, nagpapadamihan sila ng kanilang nakaw galing sa kaban ng bayan. At yung sobre na sinasabi ng hinayup ng Gloria na yon, na hindi, babalikan natin yung sobre, na hindi niya binuksan. My God, tapos dinonate niya na lang daw doon na lang daw niya binuksan sa harap ng tawag dito, nung NGO na yon. Diba? Obviously, nagsisinungaling. Paano nga sabi ko kung ang laman nun ay papel di hapon? Diba? Tapos bit pa niya, pinakita pa niya, ito yung sobre, tapos empty yung sobre, kahit sino. Sabi nga ni Maui TV, sobre galing sa solicit niya, exactly. Ay, sobre na yun, galing sa pagsusulisit niya, baka siya yung isa sa mga, di ba yung nung sa Pilipinas ako, yung may mga umakat sa bus, inaabutan ka ng sobre, tapos may pangalan na gano'n, baka gano'n. But anyway, so itong mga sobre na to, napakadaling gumawa ng kwento. Pero dito mo makikita sa sa salita nitong si Gloria Jomamil na ito, na siya ay hindi nagasilinanto yung kanyang pananalita. Ibig sabihin, mga kababayan, kapag ang tayo nagsasabi ng totoo, spontaneous siya. Right? So ngayon, ang ginagawa nila, talagang gagawa sila ng paraan para
mag-invento, gamitin para patalsikin si Inday Sara. At hindi naman magwawagi ang mga yan. Kaya sabi ko nga, baka bukas makalawa, sabi ni Metal Litty, nakangapapel di hapon, di ba? So, pag kinupit, okay. So, baka bukas makalawa, bumagsak na yan si Bangag Jr. dahil siya ay Addictus Benedictus. Ulitin natin, masaya ba kayo na ginagalos ng pera ng bayan? Diyan sa concert, doon na lang sa Duran-Duran? Oh, ngayon hindi siya nagta-travel-travel, mukhang hindi siya nagta-travel, pero nag-i-invite ng mga katulad ng Duran-Duran para lastustayin ang pera ninyo. Talaga bang wala kayong pagmamahal sa bayan ninyo? Talagang papayag na lang kayo na halos lahat ng mainstream media na dating anti-Marcos, na sinasabi nilang kawatan ng mga Marcos ay kaalyado na nila. So, ibig sabihin yan mga palangga, nagsamit pwersa na ang mga demonyo. Kaya dapat sabi ni Abraham Rapio, mag-people power na kayo. Hindi ako titigil sa kasalta hanggat buhay pa ang mga bangag na yan. Kaya nga dapat burahin sila sa mapa ng politika ng Pilipinas. Dahil si Bangag Jr., si Marcos Jr. ay hindi naman nagtrabaho. Sinabi mismo yan ni Amy Marcos nung kami ay lumalaban sa electoral protest. Ang mga buwaka ng ina, lumalaban ako sa electoral protest. Nagsabi sa inyo, sinabi sa atin, inilabanan si Leni Robredo kasi gusto natin mabilang ng tama ang mga boto. Diba? Ang hindi natin alam, nakipagsabuatan pa lang mga hinayupak. Ulitin natin, doon nagsimula ang galit ko sa mga demonyong ito. Ako'y laban ng laban, sigaw ng sigaw dito, na dapat manalo si Bangag Jr. mabilang ng gusto ang boto niya noong 2016 election at para magkaroon ng chance yung mga simpleng mga mamamayan na gusto maglingkod sa bayan para magkaroon tayo ng clean and honest election. Pero yung pala, mga kaputa, mga jutang ginina, binaboy, ginagotay, binudol tayong lahat. Yung pala nakipagsabuatan sa Smartmatic. Diba? So yan ngayon mga palangga, at ngayon ang ina-appoint nila, mga kawatan, mga Addictus Benedictus na katulad nila. Sabi nga ni Amy, walang trabaho yung kapatid niya, never nagtrabaho. Imagine mo, walang trabaho noong 2016, paano nabuhay? Siyempre, yung mga pera galing sa pagnanakaw. Kawatan ang pamilyang Marcos. Tapusin nyo na yan. For 52 years, yung mga nagsisisigaw, katulad ni Virus, ni De Lima, lahat ng mga Liberal Party, ngayon kaalyado na nila. Anong ibig sabihin yan? Mga walang credibility, mga walang kwentang tao yung mga yan. Dahil yung laban nila for 52 years, katulad ni Virus, na ang Marcos ay diktador, ganito, ganyan, nagpa-appoint pa sila. Anong ibig sabihin? Pare-pareho silang magnanakaw. Sabi ni Trollbuster si Martin Araneta, smuggling ng agri-agri. Eh di ba yan nga ang isang dahilan kung bakit tinanggal si Clarita Carlos at ngayon nakaitambalos, dos ibinenta na rin niya yung kanyang kaluluwa. Okay? Isa yan sa kanya sa Nika Report. You know that already mga kababayan. Ngayon, gusto nilang tanggalin si Inday Sara. Okay? Dahil sinasabi nila ng itong mga young guns na ito na nawawalan na raw ang tiwala ng mga tao ay mga Marcos loyalist kay Inday Sara na bumoto kay Inday Sara because of Marcos Jr. Huy, mga ulol. Unang-una, mas malaki ang boto ni Inday Sara, mga young guns. Si Bangag Jr., kaya lumaki ang boto dahil nakipagsabuatan sa Smartmatic. Andyan ang affidavit ni Atty. Glenn Chong na bakit hanggang ngayon ayaw kasuhan ni Lisa Tanas na sinasabi mismo nilagay sa affidavit na si Lisa Marcos ay nakipagsabuatan o nakipagkunaigs sa Smartmatic para dayain ang halalan. Andyan si Glenn Chong sa Pilipinas. Pero ayaw kasuhan. Pero ang gustong tanggalin si Inday Sara na mas maraming boto kasi baka malapit nang magtunay matuluyan sa food blue si Baka. Tandaan ninyo, last year nag-muscle spasm ang Addictus Benedictus at nataranta si Lisa Tanas. Kaya ngayon gusto nilang tanggalin si Inday Sara para pag bumulagta si Bangag.
galit si Tambaluslos. Ganon yun, mga kababayan. Bakit na ito ay ano na ito? Teka lang. Natumba na yung aking ano. Pakayos na yung phone ko. Mapunta na sa kawalan. Ngayon, sabi ni Aguila ng Mindanao, sa totoo lang talaga, Marika, masakit sa dibdib ang ginagawa ng mga Marcos sa mga Pilipino. Totoo ka dyan, pero huwag kayong sumuko. Kasi pag sumuko kayo, talo na kayo. Dahil ang ginagawa ngayon ng mga bangag, kinakausap yung mga kritiko nila. Diba si Atty. Glenn yung sinabi niya mismo, sinusubukan nilang i-win back gamit ang pera ng bayan. Hindi pumayag si Atty. Glenn Chong. Kasi ang target ni Tambaluslos ni Lisa Canas, yung mga bangag na ito, durugin nila ang mga Duterte. Paulit-ulit kong sinabi niyan sa inyo noong 2023 pa. Ito na ngayon ang nangyayari, mga palangga. Puro pagpupolitika. Di ba, ginawa nila ng kwento na si Inday ay nagbi-beach-beach doon sa island ng Calagwas ba yun? Anong island yun? But anyway, 6:30, sabi ni Inday doon sa kanyang press conference, yes, napunta siya doon sa lugar na yun, pero hindi para maligo or something. Nandoon siya para i-reach out ang taong bayan. Right? Dilawan Cabal Damaso use MSM on their powerful weapon. Ano daw? Powerful weapon to topple down the Duterte and conquer the world, sabi ni Jennifer Kadungag. Exactly, mga palaga. Sabi ni Dolores Gagarin, huwag kayong mag-alala, baka mauna pa si Tambaluslos. Huwag tayo padala si Tambaluslos, ang crocodile father ng Congress. Siya pinagtahan nila ni Kimbo Abante Bersa. Kita niya sila, yan, nabanggit po pangalan. Nakita niya si Abante, nagdila-dila na parang akala mo, kadiri, di ba, pastor pa yan. Tapos nagpapakita sila, speaking of that, mga pangalan na yan, mga palangga, lahat halos sila dyan. Lahat ng high-end cars. Mga kababayan, kung ang inyong kongresista ay sumusweldo lamang ng 300,000 kada buwan, malaki na nga yung nilagay natin. Kung sumusweldo lamang ng 300,000 kada buwan, hindi po yan kayang bumili ng mga designer watches na nagkakahalaga ng 3 million, 5 million, 20 million. Hindi yan kayang bumili ng mga high-end cars katulad nito ni Abante. Hindi kaya nilang bumili ng mga malalaking resort ng mansyon. Kung hindi nila nakaw sa bahay, hindi pa kayo naaawa sa sarili ninyo? Wala ba kayong awa sa inyong kinabukasan? Di ba? Marcos Bacacon, sabi ni Noli D. Luistro is New Dilemma. O, nakita ko pa yan si Luistro. Nag-PDA sa kanyang asawang, my God, para silang mga baboy ramo na naggali ka na gano'n. Ano no kung kailan yun? Wala ba itong mga kahiyan to mga ito naglalapan sa harap ng taong bayan? Nakita niyo yun? Yung Luistro na yun? Naglalaplapan siya ng kanyang yung asawa niya na pareho silang galing sa ano yun? Sa ano yun yung lubugan ng baboy? Ano yun? Bakal. Hindi ko maisip yung word. Okay? Sa basakan. Alright. Yung dating mahirap na si Kimbo, first time naging congressman, biglang yaman sa 2 years lang. Sabi ni Kenneth TV. Exactly. Si Kimbo ang pinaka masalaulang halimbawa at maganda pinaka-brutal o salaula o jijimonyong halimbawa na mula sa tricycle ng Chichinas, mula sa kanyang bag na kabaduyan, na makikita mo ang larawan ng pagiging payak niya nung nakaraan at biglang nagkaroon ng artista bag. Biglang nagkaroon ng mga mamahaling relo. 5 million, 10 million, mga diamanting kumikinang. Yan po ay galing sa dugot pawis ng Pilipino na hanggang ngayon, hindi kayo makakain, hindi man lang kayo makabili ng prutas. Kaya dapat, I wish mabura ang lahat ng mga ito sa politika. Whatever, kung ano man yung means para mabura to mga ito. Pero you know what? Sabi nung kausap ko kanina, alam niyo sabi sa akin, kung gusto niyong Amerikana, kung gusto niyong matapos yung problema ng
Pilipinas. Isang malaking revolusyon. At tapusin, huwag pabalikin. At sabi ang mga Marcos, parang katulad dun sa family sa Russia na binura yung mga pangalan I forgot the name. I think parang ginornog pa yata sila. Anong year yon? O sino nakaalam ng history na hindi natin na-research ba? Parang ginornog ang buong pamilya at yung mga apelyado nila hindi na pwedeng gamitin, di ba? Dahil sila ay isang malaking salaula o kahiyan doon sa kanilang bayan. Romanov, thank you. Sabi ni Unfiltered, thank you Palangga. Di ba? Nakita ninyo? Ito rin dapat yung ginagawa sa the Romanovs, yeah. Thank you, Palangga. In 1917, sabi ni General Manager. So ito rin dapat ang ginagawa sa mga pamilyang Romualdez, Araneta, Marcos at lahat ng mga kawatan. At yun, kung sila talaga ang pinaka, kasama nyo na yung mga dilawan. Okay? Na kumakampi sa kanila ngayon. Binubura sila dapat sa lipunan. Bakit? Habang kayo ay naghihirap, habang kayo ay tumatangis, walang pamasahe, walang pangkain, walang panggamot, ang mga pamilya ninyo, ang buwaka ng inang Marcos ay nagbayad, pinapalabas na kunyari galing sa kaibigan na nagbayad ng duran-duran for estimated 1 to 1.5 billion, included yung transpo, airfare, everything, private plane, lahat, wala pa yung paglamon ng kanyang birthday. Habang kayo ay nagpapakahirap, sila ay gumagastos ng million-million. They don't care about you. Kahit ang bunganga ni Duterte in the past, nakita ninyo, hindi ginawa ni Duterte. Yung lechon lang ni Duterte. Nung nag-birthday si Duterte, di ba? Ginawa niyang issue. Pati media, ginawa niya ng issue, nagpalitsyon na si Duterte. Kahit construction worker, kahit labandera, pwedeng magpalitsyon. Pero si Duterte, nung nag-birthday, ginawa niyang issue. Pero yung nagduran-duran, si Bangag Jr., wala, tahimik yung mga buwaka ng ina. Sabi ni Palangga, ano kaya yung video? Pwede ka baka tsaka ni Satanas. O another one, chronic, or pwede din kang heavy luggage. So may bala si Inday. Kaya dun sa mga, alam mo yung iba kasi, parang, wala na ako na pag-asa, marupok kayo. Ibig sabihin, hindi matibay yung inyong paglalaban, or ibig sabihin, you are not fighting for your country. You are fighting for your self-interest, katulad ng ginagawa ng mga kongresista at ng mga senador. O ngayon, nag-release si Bangag ng kanyang Senate slate. Ano Senate slate niya? O, tignan mo. Andyan si Manny Pacquiao. Ano ang sabi ni Manny Pacquiao? Wala ko nanalo. Kahabulin ko. Si Imelda Marcos, pananagutin ko. Remember that? Kaalyado na ni Pacquiao ngayon. Nasa slate. So don't vote for Pacquiao at all. Dahil unang-una, na wala namang alam si Pacquiao, diba? At wala siyang paninindigan. Dahil sinabi niya ang mga Marcos ay magnanakaw. Well, diba sinabi ko sa inyo, yung property nila, that was last year, ang aking isa sa mga expose, na ayon sa ating puting ahas, yung property ni Pacquiao, dyan malapit sa Malacanang, ay nirerentahan ng mga bangag, malapit sa Malacanang, para pag sila ay nagbabangag, rumbuhan nila. Kasama si Amy Marcos. O dyan, yung kapatid niya, wala rin kwenta yan. Kaya nga sabi ko, si Inday Sara, huwag ka nang magpa-budol kay Amy. Well, sinabi naman ni Inday Sara na never again, no more Marcos. Nakikita niyo mga inayupak na ito? True. Pang-boxing lang si Pacquiao. Hindi pwede sa pa. Magaling siya sa boxing. Pero Pacquiao, kasama ka ni Marcos, nasaan ang kredibilidad mo? Paniniwalaan mo pa ba ang isang Pacquiao na minsang sinabi niya na ipakukulong niya ang mga Marcos? Si Imelda, ako nga, nagalit nga ako sa kanya nung time na yun, nung nasa budol, nasa budol fence pa ako eh. Tapos ngayon, nakipag-alyado sa mga Marcos. So titignan ninyo, ito yung mga taong walang kredibilidad na hindi na ninindigan, katulad ni De Lima, katulad ni Trillanes, katulad ni Ontiveros, na anti-Marcos sila, nasa sinapupunan pa lang sila ng nanay nila, anti-Marcos na sila. Pero nung nabigyan ng pwesto ang kanilang mga sarili o ang kanilang mga kamag-anak,
ay tumahimik na. So ano po ang ibig sabihin niyan mga palangga? They are not for you. Don't vote for them. Para sila sa kanilang pansariling interest. Sabi ni Palangga, what about Abby Binay? Basta lahat ng mga kaalyado ni Bangag Jr., huwag niyong iboto. Ibig sabihin, okay lang sa kanila na pinamumunuan tayo ng isang addictus benedictus, authenticated bangag na si Marcos Jr. When I say authenticated bangag, authenticated here in the States na si Marcos Jr. ay authenticated addictus benedictus. Ayaw nga mag-file ng case eh. Okay? Puro pumunta sa India. Yung kanilang, not really pumunta sa India. Pumunta sa app, yung kanilang authentication. I talk about that last night. Diba? Bakit ayaw ni Marcos Jr. na magkaso kay Maharlika dito sa deepfake at ng Gibo, ni DND, ng NBI, lahat about dito sa video na ito? Kasi, ayaw ni takot si Marcos na malitis dito sa Amerika. Kasi once Marcos Jr. filed a case against me na sinasabing deepfake ang video, doon magsisimula ang tunay na bakbakan. Baka doon ma-force siya mag-drug test. At makikita, not only that, doon, dahil sabi ko sa inyo, ang analyst ay willing mag-testify sa bangag na ito. Ngayon, ang ginagawa nila kay Sara ay nakaka-alarma sa part nila, sa atin hindi. Alam mo, the more na tinitiran na si Sara, the more na nahuhubaran silang lahat, na bakit sila nagmamadali? Bakit gusto nilang si-impeach si Sara? Di ba may 4 years pa sila kung naniniwala sila na matatapos nila yung kanilang, dali lang palangga. Nangyari dito sa isang sa isang computer ko. Nakaharang yung dali lang. Okay. Ngayon, mga kababayan. Okay? Baka sila nagmamadali kasi baka matsugi boom na si Bangag. Sa Inodoro lahat, ang line-up ni Bangag, tingnan natin kung sino yung mga nakalagay pa sa line-up niya. Abalang-abala sila. Diba? Abalang-abala sila dito sa eleksyon. Imagine mo, katatapos lang 2 years ago. Magti 3 years na ang eleksyon, mga palangga. At binudol tayo ni Bangag. Eleksyon na naman ngayon. So sila ay abala sa pamumulitika. Abala kung sino na naman ang upo sa eleksyon kasi ang target nila hindi to help you. Ang target nila ay budget. Ang pera, ang taxpayers' money, kung paano nila kakamkamin, kung paano nila uubusin ang pera at kung paano kayo manglilimahid sa kahirapan at tuluyan ng inyong pamilya, ang inyong mga anak, ay magiging addictus benedictus. Yan ang inyong pakatandaan, mga palangga. Another thing, okay? Sino pa yung mga inano nila? Sino yan? Sulat nyo nga dyan, yung nakalagay sa slate nila. Okay. Tignan natin, Marcos slate. Okay. Marcos slate. Ang hayop na ito. Abalang-abala sila, mga palangga. Ito sabi ito. Breaking news. O sino to? Yung Magic 12 nila, si Abalos nang humingiwi din. Ayan, yung Abalos, di ba sabi ni Benjo Fernandez, 3K bawat isang botante sa Marikina ang ibinigay ni Kimbo para iboto siya sa pagka-mayor ng Marikina. O namigay daw ng 3,000, sabi ni Palangga. Okay, si Benjo na nag-comment, according sa kanyang source ay nagbayad ng 3,000 kada botante. So gano'n na lang paulit-ulit. At yung mga binayad nila sa inyo na galing din sa kabanang bayan ay babawiin nila. So wala nang pag-asa ang Pilipinas hanggang hinahayaan ninyo na Bangag ang namumuno. Sino pa yung mga nila dito? Okay. Si Abalos, yan si Binay, o yan si Pia Cayetano. Ano ang sinabi ng kapatid ni Pia Cayetano na si Alan Cayetano, di ba mga anti-Marcos sila? Sabi ni Alan Cayetano noong 2016, Vice Presidential, habang sila ay nagdi-debate at nagsasalita si Marcos, ano sabi ni Alan Cayetano?
Baka pati minuto ko, ninanakaw mo. Tapos ngayon, under sila sa isang slave. Ibig sabihin, ulit-ulitin natin mga kababayan, walang paninindigan ng mga Cayetano, sila ay para sa... Kung ako, na sinabi ko, yung si Bangag Jr. na yan, over my gorgeous body, hindi na ako muli sa kahit sinong Marcos ang magsusuporta o magpapabudol. Kasi once na ginawa mo yon, na alam mo sa sarili mo na mambubudol, magnanakaw, kawatan, adiktos, kidnapper, smuggler, tapos all of a sudden, babaliktad ka. Wala kang credibility. Kaya lahat ng mga tumira sa kay Bangag na naniniwala na si Bangag ay adictus benedictus, na sila ay diktador, manggugurgur nung panahon ng tatay niya, at biglang bumaliktad na sila ay kaalyado ni Bangag, huwag din yung paniwalaan yung mga taong yan kasi walang kredibilidad yan. Ang ibig sabihin yan ay para lang sila sa pera, connection, o para sa power. They are not for you. Kasi ako, minsan na akong binudol ng mga buwakan ng ina. At hindi muli ako magpapabudol o magpapauto sa kahit anong halaga. Dahil they offered me, nung hindi ko tinanggap, death threat ang ibinato sa akin ni Lisa Tanas ng mga Bangag ng kampo nila. Hindi lang yun, Aromanian, okay, at mga fabricated cases at mga pangaras. Kasi hindi nila ako nakuha sa bribe galing sa Kabanang Bayan, tirahin na lang natin, magpadala na lang tayo ng manggugurgur sa Amerika. Yan po ang ginagawa ng gobyerno ito. Pag hindi ka nakuha sa bribe galing sa Kabanang Bayan, tatamnan ka o kakasuhan ka ng tambak-tambak na kaso gamit ang pera or igugurgur ka. Hayop ang sabi ni Palangga, sabi ni Ignes, hayop yung Abalos na yan. Okay? So wala kayong, mga kababayan, may mga sabi na, hindi ka ba napapagod? Hindi. Ba't ako mapapagod sa mga inayupak na to? Dahil pag napagod ka, napagod lang ako sa kasiyahan actually. Kapag napagod kayo ang talo. Inuubos na ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas ang pera ninyo ni Tambalusos. Lahat sila sa Kongreso at sa Senado habang kayo ay hirap na hirap. Pero yung iba sa inyo, wala kayong pakialam. Yan ang problema sa Pilipinas.